ng Simbahang Katolika na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan ng susunod na Pangulo. Lalo na't kung ang pag-uusapan ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga may hirap. Narito ang report. Saksi ang publiko sa mga hindi pagkakaunawaan ni President-elect Rodrigo Duterte at ng ilang opisyal ng Simbahang Katolika. Gayunman, handa pa rin ang simbahan na makipagtulungan sa gobyerno para sa kapakanan ng mga may hirap. Sa katunayan, may inihanda ito katuwang iba't ibang organisasyon na development and ecological agenda na inaasahang i-adopt ng Duterte administration. Church never puts a wall, but we're always open. And I think it's for the good of our people if we work together. Hindi yung natin na magtuturan tayo, mag-ano tayo, hindi. This is a time for cooperation, for solidarity. But at the same time, siyempre, open din naman tayo sa observations or criticism. Walang masama doon. We become a mature nation when we're more open. Di ba? No? To listen, to discern, and to see what the others are saying. Prioridad ng agenda na tugunan ng pangangailangan na may hirap at iba pang marginalized sector alinsunod sa encyclical na Laudato Si ni Pope Francis. May mga isinusulong na programa para sa sektor ng agrikultura, may hirap, katutubo, manggagawa at kalikasan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng bagong batas na magbibigay suporta sa mga magsasaka at ang maigting na paghuli sa mga iligal na pangingisda. Meron ding tungkol sa tapat na implementasyon ng Indigenous Peoples' Rights Act para sa proteksyon at pagkilala sa tungkulin ng mga katutubo sa prosesong pangkapayapaan. Itinutulak din ng simbahan na ibasura na ang kontraktualisasyon at iangat ang national minimum wage ng mga manggagawa sa 750 pesos para sa pribadong sektor at 16,000 pesos para sa mga kawani ng pamahalaan. Kabilang din sa kanilang agenda ang pagkakansela ng mining contracts, pagsusuri sa energy policy at pagbibigay ng karagdagang pondo sa mga LGU para palakasin ang disaster risk reduction management measures nito. May mga naunang pagpupulong na ang partner organization ng simbahan sa kampo ni Duterte ukol dito at umaasa silang tatangkilikin ng bagong administrasyon ng kanilang mga panukala. Kasabay nito, naniniwala rin ang simbahan na malaki ang maitutulong ni Vice President-elect Leni Robredo sa pagtupad sa pangakong pagbabago ni Duterte. Pero yun, magbigay siya ng cabinet position. Ang importante lang is kilalanin na mahalaga siya sa bayan. And therefore, magkaroon sana ng oportunidad, no, na to transcend party or political lines and to give that person the capacity to work for the good of the people. No, in what capacity, nasa sa kanila na yun. Pwede mo pag-usapan. Yun lang. Huwag lang totally i-scratch. Hindi naman maganda yun eh. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.